Morning mga ka-riders, nandito ulit tayo sa Desmark, Santa Cruz, Laguna. Alam nyo, pagdating sa pagpili ng motorsiklo, lalong-lalo na sa 125 category ng scooter, marami tayong choices. Okay na, andyan si Mio i125, Mio Gravis, Bergman. Pero para sa akin, nag-stand out po talaga itong si Mio Pasio 125cc. When it comes to simplicity at classy looking scooter, panalo po talaga itong si Mio Pasio. And then lalo siya nag-stand out o lumutang yung kanyang style pagdating sa kategory ng 125cc dahil sa kanyang mga kulay at decals. Okay, bali available po sa tatlong kulay itong si Mio Pasio. Ito nga po nire-review natin ngayon, itong kulay cyan. And then meron din po siyang white saka red. And then isunod natin yung kanyang mga decals. Ito dito po ako humanga ng gusto pagdating sa kanyang simpleng decals. Okay, yan kitang-kita naman natin klaro ang kanyang model name. Ayan, Pasio. And then yung color combination na ginamit, bagay na bagay po talaga. Nandiyan ang orange, black, saka gray. Na lalong mas nagpatingkad sa kanya at nagbuka siyang elegant. Kung isipin natin, para siyang Italian made, di ba? Kaya bagay na bagay po sa kanya yung kanyang pangalan na Pasio. By the way, ang salitang Pasio po or Pasio, ang tamang pronunciation ayon sa ating research, ay pinagsamang word po ng passion sa lisyo. Okay, yung passion, alam naman natin, style. Ayan, kaya stylish ang dating ng scooter na to. And then yung lisyo, meaning po niyan ay plain or smooth. Simple lang or napaka-smooth ng kanyang design. And then plain lang, di ba? Walang masyadong over-decorative na decals or graphics. Sa kanyang mga ilaw, very uniform ang design. Bali, vertical siya na oblong ang size. Unang-una dito sa headlight, ayan, hanggang sa kanyang turning signals. Pare-pareho sila ng direksyon. Hanggang dito po sa kanyang emblem o dito sa gitna. Ayan, yan ang pinaka-team niya na oblong, kaya bumagay talaga. Maililinya natin siya sa mga scooters ng Vespa at saka Lambretta at saka iba pang mga iconic na mga scooters. And then yung kanyang headlight po, ayan po, pure LED na. And then ito maganda, yung kanyang DRL, ito po nakapalibot sa kanyang round shape na headlight. Okay, dito naman sa kanyang mga turning signals, obviously, kita ko yung kanyang bumbilya, kaya bulb po ang ginamit. And then, punta tayo sa kanyang taillight, stoplight. Okay, puro bulb po. Ayan, tanaw ko rito yung kanyang bulb sa turning signals hanggang sa kanyang taillights. Okay, puro bulb po ang ginamit. Okay, dito po sa front tire may sukat na 110/70/12. Then tubeless na po ang Dunlop tire na to. And then of course, single disc brake dito po sa unahan. And then single piston caliper naman. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then ito yung kanyang busina, nandito po sa gitna. Ayan, magiging malakas po ang tunog niyan dahil wala na siyang cover. Rekta na dito sa harap. And then mapapansin nyo, ang laki po ng kanyang front fender. And then ito maganda, nakadugsong siya dito sa likuran. Kasi yung ibang scooter na nakita ko, wala pong ganito eh. So ito maganda, kahit mataas yung kanyang cover, double protection po siya na hindi dahil basta mapuputikan yung ating engine. Okay, dito po sa rear tire, pareho po sila ng size sa front. Ayan, 110/70/12 din po ang kanyang sukat. And then, drum brake po ang kanyang preno dito sa hulihan. And then, single-sided shock po siya. And then, wala na po siyang kickstart. Pero meron pong kill switch sensor ang kanyang side stand for safety natin. And then, napansin ko yung kanyang footrest. Maganda ho, meron siyang pwesto rito. Hindi siya naka-usli. Katago siya para hindi ho natin masabitan. And then, maganda yung kanyang muffler. Fully protected po ng heat guard. Almost covered na po yung kanyang side. Bali, made of plastic po yung kanyang heat guard. And then, hanggang dito sa elbow po, protected naman siya. Nakadugsong dito sa fan cover ng air cool niya. Kaya hindi tayo mapapasok po. And then, 800 ml po ang kanyang engine oil capacity. And then, isunod natin itong kanyang footboard na napakalapad. Dito po nakapwesto yung kanyang battery sa gitna. And then, maganda po siya. Magaspang siya kapit sa ating sapatos. Okay, mamaya susukatin natin. And then, isunod natin itong kanyang packet dito sa left side. Okay, buksan natin. Nasa loob na po yung charging port.
Meron siyang 12 volt power outlet. Bibili pa po tayo ng converter para sa USB sa ating cellphone. Sukat natin itong ating cellphone na kasi alam nyo dun sa ating Aerox medyo masikip po ang kanyang packet, hindi ko maisara yung takip. So dito tingin ko malaki po ang sukat ng kanyang box, ano? Ayan, isara natin. O di walang problema pag magcha-charge tayo, hindi mahuhulog yung cellphone natin o mababasa. Wire na lang ang kailangan. Okay, kasya po ang ating cellphone, ha? Kahit malaking cellphone po, ayan. Wag lang tablet po. Then napansin ko meron siyang utility hook dito na safe din ng ating pamimili dahil hindi siya basta-basta malalaglag dahil may harang nga po dito. Ayan. So pag magkakasabit po tayo, itutulak lang natin ito. And then ang maganda rito, may isa pa po dito sa ilalim ng upuan. Ganun din po ang kanyang style. Ayan. May harang din para safe kahit tayo malubak, mag-bounce man tayo, hindi malalaglag yung ating karga. Ganda ho to, pag tayo mamamalengke, dami natin may lalagay. And then ito pa po, kala ko wala na siyang pocket dito sa right. Meron pong malalim na pocket dito sa right side. Ayan. Sukat din natin yung ating cellphone, ha. Pero ito, mas maganda dito, tubig o mineral water, soft drink. Pero ayan, pag lalagay tayo ng cellphone, ayan po. Pag, hindi naman siya malalaglag kasi almost nakalubog na siya. Oh, nalaglag na nga. And then ito po yung kanyang ignition. Meron din kasama nga secure charger key. Okay, check natin yung kanyang ano, ha, yung U-box niya. Pag ano na yan, i-push lang natin to the left. Ayan, bukas na pala siya. Meron po siyang malaking U-box. Andito po yung kanyang stock side mirror, manual. Okay, magsusukat tayo ng helmet. Okay, nahiram natin yung helmet ni NJ, tama ba? NJ nga ba? Ivan. Ay, Ivan pala, sorry. Dami nyo kasi. Si Ivan to, naggagawa si Sir Ivan, mekaniko dito sa Desmark. Susukat natin yung kanyang half face helmet. Okay, ayan. Okay, half face helmet lang po ang sukat. Kasi alam ko pag mga full face po, medyo matambok na po yan, eh. So ayan, susara natin kung pwede, ha. Okay, hindi ho siya kahit half face ho, ha. Iba ho ang sukat niya. Siguro balik na rin natin. Hindi ho pwede dito yung half face din. Siguro yung mga may nakahulma rito na helmet na para dito. So hindi po itong mga helmet na ating nabibili. Pero malaki rin siya. Kahit po siya hindi makapasok ang half face, okay pa rin naman siya. Malaki rin ang kanyang sukat. Okay, meron po siyang 5.1 liters sa kanyang fuel tank capacity. And then sa kanya naman pong fuel consumption, nasa 45 to 48 kilometers per liter. And then sa kanya naman pong top speed, umaabot po ng 58 miles per hour or 94 kilometers per hour. Okay, meron pong 95 kilos ang kanyang curb weight. And then meron po siyang 135 mm na ground clearance. And then sa kanya naman pong seat height, nasa 750 mm. Kaya sukatin na natin, ano, mga ka-riders. Okay, ayan. O, kita nyo po, dito pa lang sa ating footboard. Maluwag po. Ayan, kita nyo, di ba sa ibang scooter na sukat natin, almost eksakto lang yung ating size 9 na paa. So dito po, meron siyang parang tig 3 inches na allowance magkapila. Kaya ang luwag po makakagalaw ang ating hita. And then ito, nagustuhan ko, ang lapad ng kanyang instrument panel. Although maliit lang siya na square, pero ang ganda po talaga ng layout nitong kanyang panel, oblong. So hindi naman importante kung malaki ang ating ang panel. Mas maganda po yung maliit lang kasi aago po sa attention o focus natin yan, pag tayo po ay nagmamaneho. Tayo po ng rider dapat lagi ang focus sa kalsada. Secondary na lang na sisilip-silip tayo dito sa ating instrument panel. Okay, dito po sa kanyang mga button, andito po yung kanyang high beam, low beam sa kaliwa, and then left and right turn, yung kanyang horn, and then ito po yung kanyang brake lever dito sa rear. And then maganda po rito, meron siyang brake lock. Ayan, pag tayo po ay tatakbo pataas at tayo biglang na traffic o kailangan tumigil,
Pupush lang po natin to ng madiin. Yan. Tulak natin baba para mag-lock po siya. Ayun, nakalock na siya. Then pag ibalik natin, i-unlock, tulak lang natin. Okay, dito po sa kabila, meron siyang hazard, then yung switch off, and then yung kanyang electric starter, push button. Okay, meron po siya ritong stop and start system o yung idling stop. Ayan, mas maganda po pag halimbawa po tayo ay pag naka-activate po ito, pag na-traffic tayo ng mga tumigil tayo ng 5 seconds, kung sana po mamamatay ang ating engine. At pag halimbawang i-start nyo naman, hindi nyo na kailangan tong i-switch, i-throttle lang po, pihit ng konti, start na uli siya. Then ito po yung kanyang front brake dito po sa kanyang brake lever sa kanan. Okay, maganda to. Hindi ho tayo nakasubsob kasi medyo upright po o mataas ang position ng kanyang manibela. Okay, sa turning radius. Okay, kailangan natin ipasok po yung ating hita kasi eksaktuhan lang po siya. Wala ho siya halos alawat. Dikit na sa ating hita. Okay. Okay, tanggalin na natin sa center stand mga ka-riders. Okay, tama lang ang kanyang position pag naka-side stand. Ayan, naka-slant naman siya. Hindi ito basta-basta babara. Okay, sakay na uli tayo. Okay, sa akin po medyo sakto lang. Kasi nga po malapad po yung kanyang upuan. Kaya kahit 750 mm ang kanyang seat height, sumasakto lang sa akin dahil nga po malapad siya. Okay, lapat naman yung ating dalawang paa. So expect na natin kung tayo po ay mga 5'3", 5'2", medyo tiyat ng konti pero abot pa rin po nyo ang sahig. Kung gusto nyong maiba naman ang inyong scooter, ito ho ang papagay sa inyo. Okay, alamin na natin yung kanyang cash price. Meron po siyang spot cash na 92,400. Itong si Yamaha Pasio 125cc po ito ha. And then sa installment po, magda-down po tayo ng 7,900. And then sa isang taon po, 9,075 monthly. And then sa dalawang taon po, 5,335 monthly. And then sa tatlong taon naman po ay 4,115 monthly. And then meron pa rin po siyang rebate na 200 pesos. And then ayan yung kanyang package ng freebies. Yung LTO registration, 3 years na po yan. TPL insurance, helmet, saka jersey. Okay? Ayan po si Yamaha Mio Pasio 125cc. Dito po ito sa Desmark, Santa Cruz, Laguna. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay.